Sa pagpalang araw pa ang bati ko sa lahat ng abutin ng tinig na ito. Sumanyang lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang mananubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang These Are the Days, my friend. 21, Isaac, kasama pa si Abraham sa from year 1 to 2,109 years. Ito ay year 1 from 2,109 years. Kabuang 453 years mula nang bumaha sa daigdig ng 600 years si Father Noah at 103 years mula nang mamatay si Father Noah at 112 years mula nang the last topic na 1997. Ito ang sa 2,109 years, ito si Father Sim ay 561, patay na si Arphaxad, si Sela ay 415, si Eber ay 385. Sa baba, si Abraham ay 160. After 15 years, namatay din si Abraham sa edad na 175 sa Genesis chapter 25 verse 7 to 8. Matanda si Abraham dito. Dito lang ako sa 160 at nung time na yon 60 si Isaac na siya naman pagsilang kay Jacob at saka kay Esau. Genesis chapter 25 verse 26 na 60 si Isaac nang isilang si si Jacob at si Esau. Ang last na topic ko ay ang 1997 years. Ito yung 112 years hanggang dito sa 2,109 years. Napakahaba kung kaya ito dito namatay sa 1997 years, dito namatay si Pilig sa edad na 239 at one year after namatay naman si Nahor sa edad na 148. Kung kaya dito sa 1998 years, sa 2006 dito naman si pagkamatay ni Abraham, ni Father Noah. Ito na kanilang mga kamatayan. 950 si Father Noah, 458 si Shem, 347 si Arphaxad, buhay pa si Arphaxad dito, 312 si Sela, 282 si Eber, si Pilig patay na, si Rio ay 218, si Rog ay 186, si Nahor ay patay na rin, 127 si Tera at si Abraham ay 57 noong pagkamatay ni Father Noah sa edad na 950. At sa 2027, namatay naman si Rio sa edad na 239. Ang edad naman ni Abraham ay 78. At saka 2049, 100 years si Abraham, sinilang si Isaac. Genesis chapter 21 verse 5. At ng taong 2050, siya pagkamatay naman ni Sirog sa edad na 230. Si Abraham noon ay 101. 101 si Abraham. Si Tera ay buhay pa sa 171. Si Abraham ay 101. Si Isaac ay 1 year old. At sa taong 2084, taong 2084, 536 si Father Shim, 425 si Arphaxad, at namatay naman dito si Tera sa edad na 205. Si Abraham ay 135, si Isaac ay 35 dahil 100 ang pagitan nila. Dito na at sa taong 2097, namatay naman dito si Arphaxad. 403 si 549 si Father Shem, patay na si Arphaxad. 403 si Sela, si Eber ay 373 at si Abraham ay 148, si Isaac ay 48. Sa taong 2109, ito niya ang topic ngayon ay ang 2109. 561 si Shem, patay na si Arphaxad. 415 si Sela, si Eber ay 385 at si Abraham ay 160, si Isaac ay 60. 15 years
after ay namatay na si Abraham sa edad na 175. O kaya dito ko ipakita sa ang pagkuha, paano nakarating sa mga edad na yon sa my chart of generation table. Ito from Father Adam to Jacob ito, kaya sakop pa si Isaac at si Abraham. Ito yung kabuang picture ng my chart of generation table mula ng paglikha. Direct generation sequence mula kay Father Adam to Jacob, kanyang kamatayan sa edad na 147 nung siya ay namatay sa Ehipto. 130 siya nung nakarating sa Ehipto, ang buwan niyang sambayan. After 17 years ay namatay siya. Genesis chapter 47 verse 28 mababasa. Kaya pagkatapos dito ay kailangan lang basahin. Ito lang ang given na kanilang kamatayan, kanilang kapanganakan hanggang kanilang kamatayan. Kung kaya lahat ng mga araw mula kay Father Adam hanggang kay Jacob hanggang dito sa time sequence na ito ay mabibilang ang lahat ng kanilang mga araw. Pati ang mga taon, malalaman kung anong taon sila pinanganak. Dahil given ang kanilang kapanganakan at kanilang kamatayan. Kung kaya diniretso ko pa dito sa pag-alis nila sa bansang Ehipto, 8 years old si Moses noon nang suguin ng Diyos upang kausapin ng paraon na ilabas ang kanyang bayan sa bansang Ehipto. Ito ay kabuuan na 2,601 years mula ng paglikha. Or sa BC, dahil hindi mo makukuha ang BC dito hanggat hindi wala kang bilang mula umpisa hanggang sa 1 AD. Kung kaya meron akong bilang mula 1 sa umpisa hanggang 1 AD. Kung kaya kinonvert ko ito sa BC form hanggang nakarating dito sa 1499 BC or 2601 years mula ng likhain ng Diyos ang tao. Kung kaya ibabahagi ko dito kung paano nagawa ang my chart of generation table. Ito ay para malaman talaga kung mabilang ba ang mga araw mula ng paglikha ng tao. Ibabahagi ko dito ay ang paggawa nito. Unang gawin ay ang scaled chart. 15 species ang horizontal at 10 to 13 species ang vertical. Ito ay binubuo ng tatlong phase ng generations mula kay Father Adam, kay Father Shem, kila Abraham, Isaac. At ito muna ang step 2. Ang step 3, fill in the age of someone when other one was born. Ito lang, para step 3 lang ito. Fill in the age of someone when other one was born. The age of someone when other one was born. Kaya sa itong second phase of generation, ang sabi doon sa Genesis chapter 11 verse 10 to 11 na 2 years after the flood ay nagkaroon ng anak si Shem na ang pangalan ay Arphaxad. At ayon sa kwintada, ang bilang na noon sa edad ni Shem ay 111. 2 years after dito sa 109, natapos ang baha ay 109, 2 years after ay 111, nag-anak siya ng lalaki na ang pangalan ay Arphaxad. At sa Genesis chapter 11 verse 12, 35 si Arphaxad ang pinanganak si Sela. The age of someone when other one was born. The age of someone when other one was born. Ito na yung mga given. Mababasa naman sa Genesis chapter 11 verse 12 hanggang sa 27. Lahat ng ito ay nakasulat doon. Ito yung step 3. The age of someone when other one was born. Ito yung factor. Kung wala itong isa, hindi mag-work out ang formula na ito. At ang gagamiting formula dito ay ang formula plus at ang formula minus. Ang formula plus ay plus lang ng plus, the age of someone, plus the age of someone when other one was born, equals the age of someone we are looking to. Ang formula minus lang din, the age of someone minus the age of someone when other one was born, equals the age of someone we are looking to. Ganito yun para ma-fill out lahat ng ito. Kaya nakukuha ng mga input ng mga edad na ito. Ito yun ang pagkuha noon dahil dito na ako sa 48 si Abraham. Ito didiretso na ako sa 60 160 si Abraham at 60 si Isaac. Siyang pagsilang kay Jacob. Ito na ako sa area na ito ng 160 si Abraham. 160 si Abraham,
60 naman dito si Isaac at siyang pagsilang kay Jacob at saka kay Esau. At ang pagkuha dito para malaman ang mga edad na itong sinasabi ko na 561 si Father Shem, 415 si Sheila dahil patay ni si Arphaxad, si Eber ay 385, 160 si Abraham at 60 si Isaac. Ganito ang pagkuha, ang formula plus 160, the age of someone when other one was born. The age of someone plus the age of someone when other one was born. The age of someone when other one was born. Ito siya. The age of someone is 160 plus 70, the other one was born. Ito yun. Patay na si Abraham, si Terah, dapat siya 230. 230 plus 29 si Nako, nung isilang si Terah. Dapat ito ay 259. 259 dapat si Nakor dito. At 259 plus 30 si Sirog nung isilang si Nakor. Dapat dito si Sirog ay 289. 289 plus 32 nung isilang si Sirog kay Rio. 321. 321 plus 30 nung isilang si Rio kay Pilig. 351. 351 plus 30, 351 plus 34 si Iber nung isilang si Pilig. 385. Ito buhay pa si Iber. 385 plus 30 si Sheila nung isilang si Iber. 415. At 415 plus 35 si Arphaxad nung isilang si Sheila is 450. 450 plus 111 si Shem nang isilang si Arphaxad. Ito ang edad ni Shem ay 561. 561 si Shem. Ito sa taong 2109. Ito na, dito na nakukuha, diniretso ko na dahil dito ang mga mula ng 1997 year BC. From 1997 year BC, dito, patay na si Pilig. Si Pilig dito patay na din si Nakor. Si Nahor, patay na si Nahor sa edad na 148. Patay na si Rio, patay na si Sirog, patay rin si Terah. At si Abraham ay, patay na rin si Arphaxad. At si Abraham ay 160 after 17 years, si 15 years later ay namatay na rin si Abraham. Okay, ito yung edad nila. 160 si Abraham, 60 si Isaac. At siyang pagsilang kay Jacob. Ito naman, 385 si Eber, 415 si Shelah, patay na rin si Arphaxad. At 561 si Father Shem sa taong 2109. Dito na ako magtapos sa topikong ito. Pinamamanhi ko po sa inyo na basahin ang mga banal na kasulatan sa nakasulat sa Malakias chapter 3 verse 8 to 12, sa Juan chapter 1 verse 1 to 13, chapter 14 verse 1 to 13, Juan chapter 16 verse 13 to 15, at sa Gawa chapter 9 verse 5, Isaiah chapter 9 verse 6, Isaiah chapter 7 verse 14. Sa Malakias chapter 3 verses 18 to 12 ay talaka ito sa ikapo, tungkol sa ikapo. Ang Juan chapter 14 verses 1 to 13, dito talakay sa ama at anak ay isa. Sa Juan chapter 16 verse 13 to 15, tumatalakay ito sa ama, anak at Espiritu Santo ay isa. Sa Gawa chapter 9 verse 5, ito ay tumatalakay doon sa Espiritu Santo na nagpakilala sa pangalang Hesukristo nang siya ay nagpakilala kay San Pablo Apostol nung inusig pa niya ang bayan ng Diyos. At sa Isaiah chapter 9 verse 6,
Ang nakasulat ay ganito, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ay mamamahala sa atin. Siya ang kahanghang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang God Almighty. Ito ang sanggol na isilang, ang makapangyarihang Diyos. Ito ay hula ni Isaias or propesya ni Isaias, ang walang hanggang Ama or the Eternal Father. Ito ang batang isilang. Ito ang hula ni Isaias. Prinsipe ng kapayapaan. Lahat ito ay katangian ng Ama at katangian ni Jesus Christ. O kaya sa Juan chapter 16 verses 13 to 15 na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isa. Dito sa masasagot dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, napakatagal ng panahon ay pinopropesiya na ni Isaias na ang may batang sanggol na isilang, sanggol na lalaki na isilang na mamamahala sa atin at siya ang kahangangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama. Kung ito na ang sa Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi naman dito ay, kaya nga ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay mananahan kapiling ng mga tao na kanyang nilikha. Ang Diyos, ang lumikha ng tao, undergo sa kanyang creation, ipinatid ng kanyang salita kay Angel Gabriel, kay Mary, upang ito ay liliman ng Espiritu Santo. Ito ay magiging tao. Si Jesus Christ ay nagiging tao, anak ni Mary, Mama Mary. Ito yung tao, ito yung katawan ng tao na naging tahanan ng Espiritu ng makapangyarihang Diyos. Kung kaya tinatawag siyang ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama. Ito ang katawan ng Ama sa langit. Kung kaya hindi dati ang Ama ay nagsugo ng kanyang mga propeta. Ang kanyang mga salita ay ipinasabi sa mga propeta, ngunit sa panahong ito, ang kanyang Espiritu ay nananahan sa katawan ni Jesus Christ. Kung kaya nagsasalita si Jesus sa salita ng Ama. Kung kaya ang sabi ni Jesus, hindi ako nagsasalita sa gana ng aking sarili. At ang sabi pa niya, ang Ama at ako ay isa. Ako ay suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Isa lang sila, ngunit dalawa. Ang Ama ay nasa kanya, na kay Jesus. Si Jesus ay tao, isinilang na tao, may espiritu ng tao, ngunit ang espiritu ng Ama ay isang mananahan sa kanya, nagsalita sa kanya, gumagawa ng mga himala, mga kababalaghan. At ang sabi pa niya, binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at pangalan ng Espiritu Santo. Sa anong pangalan? Pangalang Jesus, ang Kristong hinulaan na ni Isaias sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sumayin lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.